Makapal man o manipis, ang pack na kilay hindi raw po pwedeng ma-miss. Pagtaasan man daw ng mga kilay ng iba, dapat kilay is life pa rin. Pero ang iba, halos magdikit na ang kilay sa galit. Dahil ang kanilang pangarap na on-fleek na kilay, naging sablay. Super duper fail talaga nang nangyari sa akin, guys, at sobrang pinagsisihan ko talaga. Kung mapapansin nyo, yung kilay na tattoo ko hanggang dito. Eyeliner yan, te. Certified kikay raw pagdating sa kanyang kilay ang 24 anyos na si Lara. Hindi raw siya po pwedeng lumabas ng bahay na walang makeup, lalo na sa kanyang kilay. Kino-cover ko po siya para mas mukhang presentable. Dinadrawing ako po talaga siya kasi dati hindi talaga ako makalabas na walang kilay. Kilay is life. Paano ba naman kasi? Ang kilay raw niya, saksakan ng nipis. Ever since, ang kilay ko parang half lang siya. Sa inner part makapal, tas sa dulo is manipis. Lagi po ako nila ina-assure mga kapatid ko. Mukha daw po ko avatar, wala akong kilay. Marketing assistant sa isang cosmetic company si Lara, kaya importante raw na maging presentable. Kasi aside from my work as marketing assistant, I am also a content creator. Mukha ko talaga yung puhunan ko. Sobrang importante po talaga siya sa akin. Kaya naman si Lara, isang oras daw dinodrawingan ang kanyang kilay. Kailangan pag-aalis ako, kailangan ko laging mag-drawing. Hindi ako makalabas na walang kilay. So sabi ko, gusto ko na talaga magpa-eyebrow tattoo. Nakakapagod na mag-drawing everyday. Kaya naman, nang may inirekomenda sa kanyang libreng microblading o eyebrow tattoo, agad niya itong pinatos. Siyempre, mas convenient yung life kapag di mo na kailangan lagi magkilay. So sobrang excited ako noon. Eyebrow tattoo o microblading ang proseso ng paglalagay ng tattoo sa kilay para mas magmukhang makapal. Ginagamitan ito ng ink na itinuturok sa balat gamit ang maninipis na karayom. Umabot ng 1 oras ang pagtatattoo sa kilay ni Lara. Masakit po siya nung medyo patapos na kasi di niya na ako nilagyan ng anesthesia. Sabi ko, masakit na. Tapos sabi niya, last na lang to. Sabi niya gano'n. So ako, sige, tiniis ko na lang po yung sakit hanggang para lang matapos na. Kasi alam ko na parang nafe-feel ko na there's something wrong. Nung pa lang sa sinabi niya na ay wait, parang nagkamali ako. Tumaas daw ang kanyang kilay matapos ng 1 oras. Dahil ang kanyang pinapangarap na on-fleek na kilay, naging sablay. Dahil imbis na plakadong kilay, ang kinalabasan, masyadong mahaba at mababa. Kilay fail talaga. Lalo pat ang gumawa ng libreng microblading kay Lara, hindi pala isang sertipikadong esthetician. At ito na yung itsura ng aking brows. Medyo namamaga siya. Mas lumala pa ang problema. Nang tumubo ang kanyang natural na kilay, hindi raw ito pumantay sa ipinatattoo. Para maiayos ang kanyang epic fail na kilay, piniling lumapit ni Lara sa isang esthetician. Para matanggal ang tattoo sa kanyang kilay, kinailangang sumailalim ni Lara sa isang laser tattoo removal. Inoferan po muna namin siya ng for removal para mapag-light muna siya kasi hindi natin siya kailangan patungan. Hindi natin pwede siyang i-retouch since meron na siyang old. So lalo lang siyang magda-dark, lalo mag-worse yung kilay niya. Maaayos pa rin kaya ang kilay ni Lara? Abangan mamaya. Ayon sa ating resident dermatologist na si Dr. Jean Marquez, ating mga kilay, hindi lang daw nariyan para sa aesthetic appeal. Nagsisilbi rin itong proteksyon ng ating mga mata laban sa debris katulad ng mga alikabok, pati na rin ng mga dumi at pawis. The eyebrows are there to protect the orbit or the eyes. So if there are any like foreign bodies or mga dust, no, it won't go directly on the eyes, no. Ayon kay Doc Jean, may mga dahilan kung bakit manipis ang kilay ng isang tao. Pwede itong genetic, pwede rin naman itong because of physical trauma, like halimbawa lagi mong pinapluck, or pwede rin halimbawa kapag nasugat,
nagkakaroon ng scar dun sa area. Diba? Kung may mga nakikita kang may mga hair loss on some parts of the eyebrows because of scars, nangyayari yun. Posible rin daw itong epekto ng pagkakaroon ng skin diseases tulad ng seborrheic dermatitis o di kaya ay psoriasis. Kakaroon ng hair loss din because of the thickening of the skin, especially on the face and on the eyebrows. Pwedeng naglo-loose yung hair follicles, no? Payo ni Doc Jean, magpakonsulta sa mga eksperto para malaman ang dahilan at posibleng solusyon ng pagdipis ng kilay. Para naman sa mga nais magpakapal ng kilay, makatutulong daw ang healthy lifestyle. Aside from mga supplements, no, that you can take, no, like mga B vitamins, and you can also take zinc, mga minerals, no, and of course mga iron if you're iron deficient, no. Foods that are rich in colors can also help, and also protein, no, because the protein will actually help sa tubo ng hairs din, no. Because the hairs actually contain protein. Mag-ingat din daw sa mga topical o mga pinapahid na pinaniniwalaang pampakapal ng kilay, katulad ng minoxidil. Ang minoxidil talaga is an approved topical medication for the hair loss on the scalp. But using it on the eyebrows is what you call an off-label, no, indication. Hindi siya talaga indicated to be used on the eyebrows. Meaning there's not enough studies of safety, no, and efficacy when it comes to using it on the eyebrows. At the same time, no, using it on the eyebrows, pwedeng delikadong mapunta sa mata, no, and minoxidil is very toxic, can be toxic to the eyes. Wala naman daw mali kung nais sumailalim sa microblading. Basta siguraduhin lumapit sa totoo o certified esthetician at magpakonsulta sa mga dermatologist para makaiwas sa anumang impeksyon. I don't see anything wrong as long as you're not, no, sensitive or allergic to the dye that they're using. Those people who have a lot of allergies, they should be careful, no? Kasi pwede silang mag-react doon sa dye na ginagamit for microblading. Matapos ang ilang buwan, nakumpleto na ni Lara ang lahat ng sessions ng kanyang tattoo laser removal at tumubo na rin ng maayos ang kanyang kilay. Itsura ng aking failed eyebrow nung hindi pa po ako nakakapagpa-laser. And ito na po yung kilay ko ngayon after second session. As you can see, much lighter na po siya. Kasi meron pong iba talaga yung ink, mahirap tanggalin. It needs time, months po, ganun. 2 months, 3 to 4 session po yung inaabot ng ganung procedure. Ang price po natin sa laser removal is 2,800 per session, and then the following session po is 1,000 na lang. Bukod dyan, nagpa-microblading na muli si Lara pero sa lisensyadong clinic na. Ngayon, unti-unti nang bumabalik sa ayos ang kanyang mga kilay. Mas confident na po ako, and syempre less effort na magkilay kasi hindi ko na siya masyadong kino-cover up. Pero ang mahalaga daw sa lahat, si Lara, natuto na raw na sa lisensyadong espesyalista lamang magpapakonsulta. Tandaan, kung nais magpagawa ng kilay, siguraduhin sa totoong eksperto humingi ng gabay. Dahil imbis na makamit ang kumpiyansang inaasam, baka mas lalo pa itong sumablay.